Alright, balikan natin si Attorney Alan Mm. Panolong, ang Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Kanina nung binabasa Hmm. ko yung statement, yung sa interview ni Orly Trinidad kanina sa Bayan ng Balita kay Attorney Paulo Tamase na Oo. hindi yung kung nag-hire siya ng assassin kundi yung nagbanta siya at kung naaayon ba ito sa asal ng isang dapat ay nakaupong vice presidente. Sabi niya, yun. Mhm. Nagre-react ka doon kanina, Attorney Panolong. Bakit po? Yun na nga po, the Vice President is not being tried for grave threat here, no? Hindi po siya nasa criminal court kundi nasa impeachment court. Oo, Ngayon, yung pagbabanta ba niya is asal ba yun ng isang pangalawang pangulo? So yun ba yung inaasahan nating asal sa ating pangalawang pinakamataas na leader sa ating bansa? So which may constitute does it constitute a betrayal of public trust ba? Baka So, yun po yung pangalawang magandang- pangulo na gustong maging pangulo by by 2028, totoo no? yun, Dahil oo. nagdeklara na po siya, no? Itong hanging question natin kanina kay Attorney Yes, Panolong, oo. bias daw po ang investigasyon ng NBI dahil ito'y nasa ilalim po ng executive branch na ang presidente po ang namumuno, ang DOJ na may supervising authority sa NBI. Hindi ko lang alam, ang NBI ba is a necessary consequence dahil ito'y infrastructure ng gobyerno, di ba? Attorney Panolong, pwede ba silang magbintang ng bias sa NBI dito sa investigasyong ito? Tingin ko po ang NBI is hindi naman po siya bias, no? While it may be true that it is under the Department of Justice and that the Secretary of Justice is actually the alter ego of the President. But as we all know, any threat against public officer, more so for the President of the Republic, this is being taken seriously by our investigation bodies, investigative bodies like the NBI. Kasi alam po natin ang threat po sa isang presidente is a threat to national security. So that is why the NBI came into play and investigated because this is primarily its duty. No, it is just coincidental that the NBI is under the DOJ. So hindi naman po pwede na hindi sila mag-imbestiga porket yung presidente mismo is yun ang kanilang immediate boss, no? O, hindi naman pwede dahil kung ganun po ang logic na tatanggapin natin, wala akong gagawin ng NBI sa anumang pagbabanta sa kanino man, no? Kasi mapaperceive sila as bias. So hindi ho yun. The presumption is that they perform regularly their function according to their mandate. And it may only be disproved if there is evidence to the contrary. Tsaka Meron silang halimbawa mailabas na memo. Halimbawa galing sa presidente. Wag niyo imbestigahan yan, wag niyo pakialaman yan. Doon ka pwede mag-prove ng bias, attorney. Yes, kung meron pong mga kaukulang ebidensya na nagpapatunay na merong bias, manifest partiality or bias na ginawa ang NBI. Pero at this juncture po, nakikita ko pong wala naman po. At sinasabi nga, may ilang mga legal minds na sasabi, dapat may delineation between the head of state and the president being the chief executive. Yes. Kasi ito parang pinagbantaan mo yung head of state. Yeah. Di ba? Na nagre-representa sa Pilipinas sa buong mundo. Yeah. So, dapat may paghiwalay tayo dun sa pagkakataong yun. Okay. Itong issue tungkol sa ewan ko kung dapat na ba natin tanongin ito, o mamaya na lang siguro. Hindi, magtatanong muna kay attorney. Sige. Sa isang kaso, mapa-impeachment man sa criminal court, mahalaga ba na pino-point out attorney yung discrepancy halimbawa sa transcript? Instead na ma'am, mama. Lahat ng transcript kahapon na binasa, ma'am. Instead na ma'am, mama. Department of Education, ano nakalagay? Department of Justice. Pati yung date ng pagkakaiba doon sa mga affidavits na ipresenta kahapon, may iba kakaiba ng date. Ang sinasabi doon ay, pwede mo sabihin na hindi magandang pagkakagawa, minadali, o hindi maganda yung trabaho. Pero yung ba, mabigat ba yung ganong klase ng discrepancy sa takbo ng iyong kaso laban sa isang tao? Una-una, titignan yung buod ng allegations doon sa complaint kung ito ay isang complaint. Ngayon, kung ito ay isang investigation report or investigation report, titingnan mo kung ano yung contents. So kung yung mga dates, kung yung mga other typo errors, no, yung as they said,
these are minor issues. Mhm. Kasi at the end of the day, titingnan mo kung ano yung buod ng investigation report. Mm-mm. Yun ang pinakamahalaga doon. Ano bang nilalaman nito? Paano ba ginawa? Mm-mm. Paano ba na yung bang procedural guidelines ng isang ahensya ng gobyerno Mm-mm. tungkol doon sa papatupad ng kanilang trabaho ginawa ba? Mm-mm. Yun yung mga critical na points na dapat alamin. Dahil kung halimbawa kahit na perpekto yung investigation report, accurate lahat yung dates, Oo. yung pero Spelling and all. yung Oo. procedural guidelines nung kasi may tinatawag tayong manual of operations, no? Opo. Sa bawat opisina, at kung yung paraan ng pag-iimbestiga questionable mismo, yun ang may problema. Mm. So tingin ko hindi siya gaanong makakahadlang. Mm. Kasi pwede namang kung talagang typo error yun, pwede namang makorek yun through other pieces of evidence Oo. na So- pwede pong magpatunay na itong dokumento na to nagkamali lang ng minor Oo. kan. Kasi yung Outright hindi siya test ng integrity and credibility ng investigation report. Ganun po ba yun? tingin ko po is hindi po siya kasi yun na nga gaya ng sinabi ko kanina, tingnan kung ano yung buod ng investigasyon. Yun ang pinaka-importante. Oo. Okay. Kung minor date lang naman na problema yan, hindi naman yan makaka-apekto doon sa content nung or buod ng or sinasaad nung investigation report. Meron isang senator judge na nagtanong, Weng, Yes. hindi ba ito maituturing na freedom of speech? Malayang pagpapahayag lang ng Vice Presidente po ito. Alam niyo po sir, yung ating mga empleyado sa gobyerno, lalo na yung mga elected ones, sila po yung mga model natin sa ating gobyerno. So kung ano po yung sinasabi nila sa publiko, yun po yung the public take it as a gospel truth. So ganoon katindi yung responsibilidad na dinadala ng isang public official. Ngayon, kung meron kang ang isang public official, kung meron siyang sinasabing hindi maganda sa publiko, it tarnished yung integrity ng public service. So, that being said, hindi po yun mag-fall under freedom of expression. Dahil ang freedom of expression, meron din pong hangganan yan eh. Hindi siya Kung absolute. halimbawa napapaloob yung security, safety, or it cause danger to a person or to the community, yung boundary ng freedom of expression na transgress na po ng taong yon. Kalayaan sa pagpapahayag, Pagpapahayag. Weng. Pwede Oo. naman yun eh. Ay okay BBM dahil walang kwentang mamuno, di ba? Ganon. Kaya gusto ko siyang patayin eh. O ipapatay, ganon. Ibang Di ba yun? usapan na Ibang yun. usapan na yun. Oo. Kasi may elemento na po ng krimen eh. No? Yung statement niya doon sa video na hindi marunong mamuno yung nakaupong presidente. Pwede yung freedom of expression. Wala akong Kahit problema sino doon. pwede, di ba? Pwede Wala. Pero ibang usapan yung pag sinabing na may kinausap na ako para patayin si ganito and si ganito. Matindi yun. So, tumitigil po ang kalayaan sa pagpapahayag kapag lumagpas ka na dun sa, yung mga binitawan mo salita ay tumutugma na sa mga elemento ng isang krimen. Yes, Opo. Pwede na maging libel, pwede na po siyang ngayon cyber libel, among others, or grave threats. Ganun, no? Kasi yung kalayaan sa pamamahayag is guaranteed by the Constitution yan. Pero hindi naman ibig sabihin na is kung ano-ano na lang pwede mong bitiwan. Kung batiko sa gobyerno, wala akong problema. Kahit sino pwede mong batikusin. No, pwedeng tulad nung sabihin natin na itong mga nagtatrabaho sa ahensya ito, hindi tumutupad sa kanilang tungkulin, pwede po 'yan. Pero kung sasabihin natin dahil hindi niyo ginawa yung ganyang tungkulin, babagsakan ko yan ng bomba. Mali Ibang yun. usapan. Hindi po yun covered ng freedom of expression. Ibang usapan. Dahil yung yung pong safety ng public mismo ang at stake. So it may constitute. Alright. May Correct, isang senator judge na nagtanong bakit hindi daw sumali ang National Security Council, hindi sumali ang Presidential Security Group sa investigasyon ng NBI, no? Parang NBI on its lonesome ang gumawa ng investigation report. Bakit hindi daw kasama 'yon? Moto proprio daw muna initially, di ba? Tapos eventually nag-utos na yung dati nilang director ng NBI na, sige, imbestigahan ninyo ito. Is that material? Pero bago sagutin ni Attorney Panolong po yan, magbibigay tayo sa ilang mga paalala.